June 29 ng taong 2020 nang maganap ang isang hindi makatarungang pagpatay sa sundalong si Major Marvin Indamog at tatlo pa niyang mga kasamahan na pawang mga sundalo din sa kamay ng 9 na pulis sa Hulusulo, at ito ay matapos silang mapagkamalan bilang mga miyembro ng mga teroristang grupo. Subalit sa kabila ng pakikipag-usap at pagpapakilala ni Major Indamog, nakakampi sila ng gobyerno dahil noong mga panahong ito ay nakapang-sibilyan silang damit dahil may isinasagawa silang misyon. Ganun pa man ay itinutok pa rin sa kanila ng mga pulis ang mga baril ng mga ito, pero para maiwasan ang gulo ay itinaas na lamang ni Major Indamog ang kanyang t-shirt para ipakitang walang nakasukbit na kahit anumang armas sa kanyang bewang, at kasunod nito ay itinaas din niya ang kanyang mga kamay, tanda na hindi sila manlalaban, pero walang awa pa rin silang niratrat ng mga uniformadong mga pulis. Bulagta si Major Indamog dahil sa 8 bala na tumama sa kanyang katawan. Maging ang kanyang mga kasamahan ay hindi rin nakaligtas at sila ay walang awa ring pinagbabaril. Ang masaklap pa nito ay tinaniman pa sila ng armas at sinasabing sila ang unang nagpaputok, at ang mga pulis ay gumanti lamang para protektahan umano ang kanilang mga sarili. Hustisya naman ngayon ang hiling ng bawat pamilyang naiwan ng mga sundalo, kaya naman ang Department of Justice ay nagsampa ng multiple murder case at planting of evidence sa Regional Trial Court sa Jolo laban sa 9 na mga pulis na sangkot sa pamamaslang. Subalit tila yata mailap sa kanila ang hustisya na kanilang hinihiling dahil walang warrant of arrest ang inisyo ng korte sa kabila ng pagkakaroon na ng mga witness na magpapatunay na ang mga sundalo ay hindi talaga nanlaban at basta na lamang sila pinatay. Gusto mo bang marinig ang buong kwento? Well, tapusin mo ang video ito, kaibigan, at pag-uusapan natin ang masalimuot na pagkamatay ng 4 na sundalo sa kamay ng 9 na mga pulis. Araw ng Lunes noon, June 29, 2020, nang magkandak ng isang intelligence operation ang tropa ni Major Marvin Indamog para sundan ang 2 teroristang suicide bombers sa Hulusulo. Si Major Marvin Indamog ay isang mabangis na scout ranger at nananalaytay sa kanyang ugat ang isang tunay na warrior dahil sa dugo nito bilang isang kalingga. Siya noon ang naitalagang commanding officer sa Army 9th Intelligence Service Unit sa Sulo. Kasama ni Major Indamog noon sa isinagawang operation si Captain Erwin Managelod, Sergeant Jaime Velasco at Corporal Abdal Asula. Sakay ng isang Mitsubishi Montero ay isinagawa nga nila ang kanilang operasyon. Subalit nang mapadaan umano sila sa isang PNP checkpoint ay pinara sila ng mga nakatokang mga pulis at kinompronta ang mga ito dahil umano sa kanilang kahinahinalang mga galaw. Naghinala umano ang mga ito na baka sila ay mga terorista, pero sa puntong ito ay nagpakilala naman kaagad si Major Indamog at sinabing sila ay mga sundalo at nagsasagawa sila ng isang intelligence operation. Subalit tila hindi naniwala ang mga pulis at dahil doon ay inanyayahan pa rin sila sa kanilang estasyon para beripikahin umano ang kanilang pagkakakilanlan. Dito nga ay sumama sina Major Indamog, sakay pa rin nila ang kanilang SUV at inalalayan sila ng mga pulis sakay naman ng kanilang patrol car. Subalit sa halip umano na ihinto ni Major Indamog ang kanilang sasakyan sa istasyon ng mga pulis ay hinarurot umano ng driver ang SUV, dahilan upang habulin sila ng mga ito, at noong ma-corner nga daw sila ay bumaba ang mga pulis sa patrol car at ang 2 ay kinilala bilang si Police Master Sergeant Abdelzimar Pajiri at Patrolman Alcajal Mandangan. Pagkatapos nito ay nilapitan umano ni Master Sergeant Pajiri ang SUV, tsaka nito kinatok ang pinto. Binuksan naman daw nila ang pinto, pero pagbaba daw ng isa sa mga sakay nito na si Major Indamog ay bitbit na nito ang kanyang mahabang baril, at ito na ang naging dahilan para unahan na silang paputukan ng mga pulis. Ito ang kwento ng mga pulis na sangkot sa insidente, pero
Nang magsagawa ng investigasyon ng NBI ay napag-alamang hindi naman hinarurot ng driver ang SUV Montero, kundi nagpark lang ito sa nasa 50 meters ang layo mula sa estasyon ng mga pulis na hindi na nasakop na makuha pa ng CCTV footage na ito. Pinatunayan naman ito ng mga taga-NBI at ayon umano sa 4 nilang mga witness, nang bumaba si Major Indamog sa SUV ay bumaba din ang 4 na mga pulis sa kanilang patrol car at kaagad na itinutok ng mga ito ang kanilang mga baril kay Major Indamog at sa kanilang sasakyan na SUV Montero. Nang makita ni Major Indamog na may nakatutok na sa kanyang baril ay itinaas nito ang kanyang damit upang ipakita na wala siyang armas. Kasabay nito ay ang pagtaas niya ng kanyang mga kamay, tanda na hindi sila lalaban. Subalit lumapit umano si Patrolman Alcajal Mandangan sa mismong SUV at binuksan nito ang pintuan sa may bandang likod ng front passenger seat at basta na lamang binaril ang taong nakasakay doon na kinilala bilang si Captain Erwin Managelod. Nang dahil naman sa pagkagulat ay nilingon ni Major Indamog ang kanyang kasamahang binaril sa loob ng sasakyan habang nakataas pa rin ang kanyang mga kamay, pero kasunod noon, ayon pa rin sa mga witness, ay noong gumalaw daw si Major Indamog para tignan ng kanyang kasama ay dito na rin siya pinagbabaril ng mga pulis at noong matumba na ito ng nakadapa ay muli pa itong binaril ni Mandangan ng ilang ulit sa likod para siguraduhing patay na ito. Ganito din ang sinapit ng dalawa pa niyang kasama na nasa loob din ng sasakyan na sina Sergeant Jaime Velasco at Corporal Abdal Asula. Ang nakakapagtaka, matapos ang nangyaring pamamaril sa mga sundalo ay bigla na lang nagkaroon ng baril malapit mismo sa kanang kamay kung saan natumba si Major Indamog. Tila gusto ng mga pulis na maghugas kamay, pero nang isagawa ang qualitative test sa mga kamay ni Major Indamog para matukoy kung mayroon bang naiwang bakas ng gunpowder nitrates ay nagnegatibo ito. Tanda na planted nga lang ang pagkakaroon dito ng baril. Sa inisyal pa na pag-iimbestiga ay napatunayan ding ang pagpatay sa 4 na sundalo ay maituturing na pagtatraidor. Ito ay dahil sa ang mga biktima noong mga oras na yon ay hindi hawak ang mga armas at wala sa kanilang mga posisyon para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Isa pa ay ang naging resulta ng autopsy at post-mortem examination ay nagpapakita na ang mga biktima ay namatay sa maraming tama ng baril na natamo sa likod ng mga katawan. Dahil dito ay nakahanap ng probable cause ang DOJ para kasuhan ng 9 na pulis sa pagpatay sa 4 na intelligence officer para sa mga kasong 4 counts of murder at planting of evidence, at ito ay walang karampatang piyansa. Ngayon ay dismiss sa serbisyo ang 9 na pulis na sangkot sa pamamaril at pansamantalang nasa kustodiya ng PNP habang inaantay ang paglabas ng arrest warrant. Pero dismayado si Lieutenant General Gilbert Gapay dahil sa kabila ng paghahain ng Department of Justice ng multiple murder case at planting of evidence sa 9 na mga pulis sa Regional Trial Court sa Hulo-Sulo ay wala pa ring warrant of arrest ang inilalabas ng korte laban sa mga ito. Lalo pang nag-init ang ulo ni Lieutenant General Gapay nang pauwiin o i-release ng pamunuan ng PNP ang mga ito sa kani-kanilang pamilya. Ang siste ay wala naman daw warrant of arrest ang ibinibigay sa kanila. Dahil dito ay pansamantalang nakapagtago ang mga pulis na sangkot, lalo na noong pinatay din ang dating Hulo Chief of Police Lieutenant Walter Anayo sa Maguindanao na may kinalaman din sa pagkakapatay sa 4 na mga sundalo. Hinala ng mga otoridad na kamag-anak ng isa sa mga napatay na sundalo ang bumira kay Walter Anayo, kaya naman tila takot na ang 9 na pulis, kaya naman nagtago na ang mga ito. Subalit noong April 15, 2022 ay naaresto si Abdelzimar Pajiri na sangkot sa pamamaril sa 4 na sundalo. Inaresto ito sa kanilang tinutuluyang bahay sa Kasalamatan Village, Barangay San Raimundo, Hulo, at noong una ay tinangkapan niya umunong tumalon mula sa itaas ng kanilang bahay. Subalit mabilis itong napigilan ng mga otoridad na umaresto sa kanya. Dito nga ay inihain na sa kanya ang kanyang arrest warrant na may kasong 4 counts of murder at planting of evidence.
Hindi naman naging malinaw kung ang mga kasamahan ba nito ay nahuli na din dahil wala nang follow-up report pa ang lumabas simula noong mahuli si Pajiri. Kung meron kayong additional information mga kaibigan patungkol dito ay open po ang comment section para na rin sa kaalaman nating lahat.